Bistado ang ginagawa umano sa isang warehouse sa Bulacan para maibenta ng mas mahal ang lumang bigas. Pinaghahalo po yung magkakaibang klase ng bigas sa kanilalagyan ng pabango. Saksi, si John Consulta. Sako-sakong imported na bigas ang tumambad sa NBI Special Task Force at Cybercrime Division nang pasukin ang warehouse na ito sa Bocaue, Bulacan. Pero ang gabundok na bigas, mga luma umano. Pinaghalo-halo nila yung variety ng bigas. Tapos lalagyan ng konting pabango, pandan. Ipapass on na nila as mamahaling bigas, class A na bigas. Niloloko ang ating mamamayan. Puro alikabok na mga sako. Makikita natin na hoarding. Clear manifestation of hoarding. Napaka-delikado yan. Hindi natin alam kung safety pa kainin ng tao o para sa baboy na lang yung bigas. Ganito nga karami itong halos gabundok na mga patong-patong na bigas na inabutan ng NBI sa kanilang ni-raid na warehouse dito sa Bocaue, Bulacan. Pero ayon sa mga ahente ay dito raw nakatago yung iba pang mga lihim ng kumpanya dahil ang ilan daw sa mga bigas dito tulad na lamang nito nasa baba. Nakikita natin na ang kanyang crop year at date of milling ay February 2023 pa. 2 taon na nakakaraan. At ang ebidensya daw na ito'y luma na ay makikita natin na ang ilang mga sako meron ng discoloration or nabubulok na yung mga bigas. May mga nadiscovering equipment na ginagamit daw sa operasyon. Ayon sa NBI, isang informante ang nagtibre na ilang taon na umunong nakaimbak sa warehouse ang mga imported na bigas na nakuha sa murang halaga mula sa iba't ibang bansa. Mayroong from Vietnam, may from Pakistan, may from India. Nung chinek namin kagabi yung kanilang makina, nandoon naka-mount yung iba't ibang variety ng bigas. Minimix nila to. And then yung pinaka-resulta, ito ng Coco Pandan. We assume na pinaghalo ito sa iba't ibang variety. And then ibinebenta ito nila ng mas mahal kumpara doon sa mga na-mix na bigas. Bineberipika pa kung legal ang hawak na imported na bigas ng kumpanya. Itinanggi naman ng opisyal ng kumpanya ang mga paratang. Ay, wala pong halo. Halo-halo daw po yun. Nilinis lang daw po yun. Labid na bigas. Sir, sabi ko naman, nandun si Nara sa rin. Nagsasalita po ako ng totoo. Hindi po siya halo. Sakaling mapatunayang may halo ang mga bigas, mananagot ang mga sangkot. Hoarding, adulterating, profiteering, untruthful labeling, at saka economic sabotage. We will check with the local government of Bocaue, Bulacan kung sino ang nagmamayari nitong warehouse na ito. And we will file appropriate charges against them. 55 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price ng imported rice. Pero simula sa February 15, ibababa ito ng Department of Agriculture sa 52 pesos. Target itong maibaba pa sa 49 pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., busod ito ng pagmura ng bigas sa world market at pagtapyas ni Pangulong Bongbong Marcos ng taripa. May bawas presyo rin sa kadiwa ng Pangulo Rice for All program simula bukas. 43 pesos na lang ang kada kilo ng RFA 5 at RFA 25, habang 33 pesos ang RFA 100. Mananatili namang 29 pesos ang bigas para sa vulnerable groups at indigent sectors. Plano rin ng DA magpatupad ng MSRP sa presyo ng baboy sa pagkatapos ng Pebrero. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.